Ang duwag na leon. Noong unang panahon, sa malawak at makulay na kagubatan ng Oz, may nakatirang leon na nagngangalang Leo. Si Leo ay kilala bilang hari ng gubat at ang kanyang dagundong ay sinasabing yumanig sa mga puno at nagpapadala ng panginginig sa mga tinik ng lahat ng mga hayop. Ngunit sa kabila ng kanyang lakas at posisyon, si Leo ay natatakot sa maraming bagay. Natatakot siya sa malalakas na ingay, anino at maging sa pinakamaliit na insekto. Isang maaraw na umaga, habang nakahiga si Leo sa ilalim ng kanyang paboritong puno, isang maliit at mahiyain na daga ang nagngangalang Timmy. Si Leo, nagulat sa maliit na nilalang, ay tumalon at umungol sa kanya. "Lumayo ka sa akin, munting daga, baka kagatin mo ako." Si Timmy, nanginginig, humingi ng tawad at mabilis na tumakbo papunta sa mga palumpong. Dahil sa hiya sa kanyang reaksyon, napabuntong hininga si Leo. "Bakit takot na takot ako sa lahat?" Pagtataka niya. "Ako dapat ang maging matapang na hari ng gubat, ngunit lagi akong natatakot." Lumipas ang mga araw at patuloy na nahihiya si Leo sa kanyang mga takot. Isang araw, habang naglalakad sa kagubatan, napadpad si Leo sa isang madilim na kuweba. Isang malakas na ungol ang umalingaw-ngaw mula sa loob na nagpabilis ng tibok ng puso ni Leo. Naku hindi, naisip niya, paano kung halimaw? Ngunit habang tumatakbo si Leo, naalala niya si Timmy ang daga. Sa isang malalim na paghinga, nagpasya si Leo na harapin ang kanyang takot. Pumasok siya sa kuweba at sa kanyang pagtataka, nakita niya ang isang malaki at gusot na gulo ng mga baging na nakaharang sa pasukan. Ito ay hindi isang halimaw, sa lahat ito ay isang tumpok lamang ng mga halaman. Napagtanto ni Leo na kung minsan ang kanyang mga takot ay mas malala sa kanyang isip kaysa sa katotohanan. Noon lang, lumitaw si Timmy ang daga sa bukana ng kuweba. "Leo, takot na takot ka kanina pero tignan mo, hinarap mo na yung takot mo." Tili ni Timmy. "Mas matapang ka sa alam mo." Mula sa araw na iyon, natutunan ni Leo na ang katapangan ay hindi tungkol sa pagiging walang takot. Ito ay tungkol sa pagharap sa iyong mga takot at pagtagumpayan ang mga ito. Hindi na niya hinayaang kontrolin siya ng kanyang mga alalahanin at naging isang tunay na pinuno, matalino at matapang sa mata ng lahat ng hayop. Moral lesson: ang tunay na katapangan ay hindi tungkol sa pagiging malaya sa takot, ngunit tungkol sa pagharap sa iyong mga takot at pagsulong sa kabila ng mga ito. Kahit na ang pinakamaliit na nilalang ay makapagtuturo sa atin ng mahahalagang aral tungkol sa katapangan.